For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-terminate ng ganitong panel. Ito pong panel po na ito ay tinatawag po ito ng distribution pillar single line diagram. Yan po yung kanyang name. At ito naman po yung mga cable niya. So ang cable po na ito, kahit na malalaki po ito, ay hindi po masyadong mahirap i-terminate yan. Gawa ng hindi po yan copper. Ang nasa loob po nito ay aluminum. So kaya medyo malambot siyang i-terminate. At ito naman po yung kanyang mga fuse. Ang bawat isa po ng fuse nito ay mayroon po yan ng 200 amperes kada isa. Yan, pare-parehas po yan. Bali dalawang panel po ito na aming i-terminate. So yan, meron pa dito sa kabila na ito. O same lang po yan ang cable. Ngunit syempre, bago po namin share sa inyo yung termination po nito, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog, and pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload. Okay, before po tayo mag-proceed dun sa termination na ibabahagi ko po sa inyo, umpisan po muna natin dito sa RMU, na kung saan dito po nag-umpisa ang main supply, papunta po yan dito sa transformer, and then lumabas naman po yan dito sa likod ng transformer, papunta naman po yan dito sa MDB panel, na kung saan dito po namin itini-terminate yung magiging supply, na pupunta naman doon sa distribution pillar single line diagram. So nakikita nyo po yung cable na hindi pa naka-terminate. Yan po yung papunta doon sa ipinakikita ko po sa inyo kanina na panel. So yan, dyan po yan dumaan. At ito naman yung lumabas sa likod na ito, papunta po dito sa panel ng distribution pillar single line diagram. So yan po yung cable na hindi pa naka-terminate. Yan po yung nanggaling doon sa loob ng MDB. At ito po yung kanyang name. At mayroon pong isang cable dito sa bandang gilid po na ito. Yan, mayroon po dyan isang cable na lalabas papunta po dito sa electric meter. Dito sa may tatlong pipe po na ito, kaso wala pa po yung panel ng electric meter. Kaya ito pa lang po ang ini-install namin na cable ng panel ng pillar single line diagram. Start na po kami sa aming ibabahagi sa inyong termination, upang masundan at makita po ninyo kung paano namin ginawa ang termination po dito. At sa part nga po na ito, naglalagay na po ng color coding ng shrinkable tube ang aking kasamahan upang ma-mention yung bawat cable namin itine-terminate kung anong kulay. At kung mapapansin din po ninyo, ang aming cable na itine-terminate po ay kulay white yung loob. Katulad nga po nung sinabi ko, ito po ay hindi copper, ito po ay aluminum. Kaya kahit anong offset or saan man po ninyo gustong terminate ang cable po na ito, kahit ganito po kalaki ito, ay masusunod po ninyo dahil hindi po matigas masyadong baluktutin yung ganitong cable. At sa paghit naman po ng shrinkable tube na aming linalagay dito, ay ginagamitan po namin yan ng gas cylinder. Yung malaki po yung gas cylinder na aming ginagamit dahil mayroon po kaming ilinalagay dito na insulator na medyo malaki at matagal siyang i-heat. Kaya kailangan malaki po yung gas cylinder na gagamitin para matagal pong maubos yung laman ng tangke. Sa pag-terminate po natin ng ganitong cable, kailangan lang po natin ng dahan-dahan at kaunting tiyaga para secure po yung ating cable. Kaya make sure po natin na wag ma-scratch ang insulation po nito dahil ang dadaloy po na supply dito ay high voltage. Papunta po doon sa pillar single line diagram na panel, at paglabas naman nga po doon sa panel po na yon ay pupunta po doon sa electric meter. Yung electric meter naman ang siyang magbibigay ng supply papunta po doon sa street light at sa mga traffic light. At sa part po na ito, ang pinakikita ko pong cable na ito sa inyo ay ito po yung nanggaling sa transformer. From transformer papunta po dito yan sa MDB, yung supply niya. At ang gumagawa naman na po nito ay yung mga splicer. At ang size po ng cable po na ito ay 630mm at single core. Okay, at balik po tayo dito sa aming ginagawa. Sa part nga po na ito, hinihit na po nung kasamahan ko yung shrinkable tube na unang linagay namin bago pa yung color coding na shrinkable tube. Sa paghihit naman ng shrinkable tube na ito, gamit nga po itong gas cylinder na ito, ay dahan-dahan nyo lang pong ilalapit dun sa cable yung dulo nung gas cylinder, yung may apoy. Dahil kapag nasubrahan po ng dikit po yung dulo ng gas cylinder dun sa cable, is nasusunog po yung shrinkable tube.
Kaya hindi po dapat nilalapit ng husto yung dulo ng gas cylinder dun sa cable. Medyo may distansya lang po ng kaunti. At sa part po ng video na ito, kung mapapansin po ninyo, yung cable is color coding. Ngunit magtataka po kayo bakit doon sa una na video na ipinakita ko is lahat kulay black na. So ang lahat pong yan na cable ay nilalagyan po namin ng kulay black na shrinkable tube, katulad po nitong hinihit ng kasama ko. Yan po ay para sa double protection po ng cable. Kaya nga po naglalagay kami ng shrinkable tube na color coding na medyo maliliit lang, hindi masyadong malalaki, para ma-mention lang na yung cable kung anong kulay. After nga na malagyan ng kasama ko ng kulay black na shrinkable tube ang isang cable, ito namang kulay red ang sinusunod namin lagyan. So lahat po yan, 4 na cable na ilalagyan po namin yan, at ganito na po ang magiging itsura niyan kapag nalagyan na po ng kulay black na shrinkable tube with color coding na rin po yan. At balik nga po tayo dito sa aming ginagawa. Finally, natapos na po namin ang termination dito sa cable na aming ginagawa kanina. At nalagyan na rin po namin ng shrinkable tube na color coding yan, red, yellow, blue. At nalagyan na rin po namin ng rubber separator yan sa ilalim para nakaseparate po yung cable, kaya ganyan po ang itsura ng pagka-terminate niya. At punta naman po natin ang kabilang dulo po nitong cable na ito, na kung saan naka-terminate po dito sa panel po ng distribution pillar single line diagram. So ito po yung kabilang dulo na nanggaling po doon sa MDB. At ang nauna po ay kulay red, ang nasa gitna po ay yellow, sa ilalim po ay blue, at sa pinakang ilalim po ay kulay black. Yan po yung ating neutral. So ganyan lang po kasimple mag-terminate po ng ganitong cable. I hope na nagustuhan nyo po ang ganitong mga termination, at sana po ay nakatulong po sa inyo. Ngunit syempre, bago po natin tuluyang matapos ang video po na ito, please don't forget to subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog, at pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa po na video na i-upload. Maraming salamat and God bless po sa lahat.